Pero bago ang lahat, pakipindot ang like, subscribe at bell button para updated kayo. Salamat! Samahan nyo kami sa panibagong episode natin ng Zambales at Pangasinan trip at puntahan natin ang pinagmamalaki ng Agno, Pangasinan. Bakit ito ang mga napili namin? Kwento namin mamaya. Day 4 na tayo, sa Agno tayo, Pangasinan. Let's go! Day 4 ng camping trip namin at pupunta na tayo ng Pangasinan. Kaya ano pang iniintay nyo? Let's go! On to the next trip. Bakas ng Cotto Mines. Salamat! Kung napanood nyo yung episode 2 natin, magbala dito, ito ay 104 kilometers na lang at 8 AM nang umalis kami dito. Dito na kami sa Pangasinan at bibili lang kami ng supplies. 40 plus kilometers na lang kasi kami sa pupuntahan. Delata na lang, ilang araw na lang naman kami. And refill ng supplies. Dito kami sa 7-Eleven sa, anong lugar na to da? Dasol. Yun o, Dasol, Pangasinan. Ang linis niya. Mabilis lang ang biyahe namin dito kasi wala namang traffic. Yun o, Agno. Pag nakita niyo yung tulay nila, wala nang 10 kilometers ang lapit nila from the campsite. Tapos may konting rough road dito pero kayang-kaya naman ng sedan. Tara! At pagkatapos ng ilang kilometrong rough road, maligayang pagdating sa Ilmare ng Agno, Pangasinan. Nag-inquire na ako dito, ma'am eh. Maliit lang, di ba may per lot po kayo dito, ma'am? Samahan niyo muna kami magtayo ng aming tent. Ngayon, paliwanag natin ano ang system nila dito. May mga tinatawag sila na lot dito. Ito yung rerentahan mo aside sa babayaran mo na entrance fee. Kumbaga sa nakasanayan ito yung tent pitching fee. Ang maganda dito, wala kang kaagaw sa lot na nirentahan mo. Bawal sila magtayo ng tent sa nirentahan mo na lot. Tulad namin na nirentahan namin yung lot 2, yung puno na yan hanggang dito sa amin yan. Ang maganda dito, pinayagan kami nila ma'am na gamitin ng cottage ng libre. Pero ang totoo, included to sa lot 1 pag nirentahan mo. Ma'am, thank you po sa mangga. Grabe yung mangga nila, iba kulay para apple. Tapos sa likod, may mga for rent din sila ng mga cottage. Tara, pakita namin ang mga amenities nila. Kwarto nila. Oh. May ilaw. Yan. Yan, no? Double deck. Sarap. Sarap matulog. Lababo nila, ma'am. Tapos ito, wash area. Oh, gaganda ng wash area nila. Tubig cake. Lakas. Tubig. Uy, lakas. Ito, may CR din sila, ma'am, dito. Kahit pala mapuno ng Holy Week to, talaga kayo magkakalat. Golden rule, bring your own trash talaga, syempre. Pero nila, ma'am. Marami din daw bunga dito, pwede kayong humingi. Papaya, kung gusto nyo magtinola. Buko, o malunggay. Nila, lakas. May libre pang wifi dito yan, Starlink, lakas. Wow, grabe dito sa Ilmare, oh. Ang bait nila, ma'am. Hiram sa amin to. Mag-charge din ng libre, hanggat wala namang guest. Ganyan ang magagandang campsite. Ito ang isa sa magandang sunset ng during ng trip namin. Tara, panoorin natin.
night at Il Mare. Kita mo naman, grabe. Pinahiram sa amin tong buo. Free. Pati pagcha-charge. Kasi nga wala namang guest. Bait nila. Ganito yung mga campsite na dapat suportahan talaga eh. Panalo. Na kahit na ano, 'di ba, wala namang guest, pinapagamit nila yung amenities nila ng free. Free of charge, walang dagdag. Panalo to. Il Mare, laki pati na spot nila dito. Puntahan nyo to. Super safe. Dahil aso nilang alaga na mababait din naman. Saka gated to. May harang ultimo dun sa beach. Panalo. Tulugan na Kasi lipat ulit kami bukas. Good night. Good morning at Il Mare. Yan. Hanggang 6 o'clock. Ganda ng araw dito. Di ba, Dong? Di ba, Ching? Sarap. Bango dito. Ba tayo sa shoreline nila. White sand. Ito. Nakapang kaagaw. Na naliligo. Lang kalat. Totoo, hindi ito ang pinakamagandang campsite, pero ito ang pinakamagandang welcome na natanggap namin bilang ibang tao. Yang dalawang nakikita nyo, sila ang may-ari ng campsite. Hindi nila kami tinrato na ibang tao, kundi parang mga anak. Binigyan pa nga nila kami ng pasalubong agad Yang mangga, nung pagdating namin at may mangga pa kami bago kami umuwi ulit. Sobrang alaga kami talaga dito, as in binibisita kami mayat maya. Malungkot man pero kailangan na namin magpaalam. Salamat sa sobrang solid na overnight stay namin dito.